Patuloy raw na ginagawa ng paraan ng gobyerno ang problema sa sobrang siksikan ng mga preso sa mga kulungan. At kabilang dyan ang Manila City Jail Male Dormitory kung saan pinagkakasyang halos 4,000 preso sa maliit na espasyo. May unang balita si Salima Refran. Halos magkapalit na ng mga muka sa siksikan ang persons deprived of liberty sa Manila City Jail Male Dormitory. Ginawa ng paraan ng tig-isang palapag ng mga dormitoryo para lang magkaroon ng dagdag na espasyo. Ang kulungang tinayo noong pampanahon ng mga Kastila may kapasidad lang na para sa mahigit 1,000. Pero halos 4,000 nakapait dito habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Ang ideal 1:7 guard to PDL ratio hindi na nasusunod. Ang isang gwardya kasi rito, mahigit 300 PDL ang binabantayan. Ang dating Old Bilibid Prison, ilang beses nang nadokumentaryo sa loob at labas ng bansa bilang isa sa world's toughest prisons. Aminado po tayo doon. Meron pong problema na dapat po nating harapin at solusyonan na matingnan natin yung kalagayan ng mga PDL. Siksikan rin na mahigit 121,000 PDL sa iba pang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology sa buong bansa. Yan ay kahit tuloy-tuloy naman daw ang mga pagpapalaya sa pamamagitan ng piyansa, acquittal, dismissal ng kaso, parole at probation. Pero kapuna-punang malaking porsyento ng mga lumalaya dahil naabot na ang maximum time served kung nasentensyahan. Hindi pa man nakahatulan, napagsilbihan ng sagad na sentensya para sa nagawa umanong krimen. Kung sila po ay tatamaan sa kaso na yan o sila po ay makukonvict, ay almost na-serve na nila yung sentensya nila. And that is the time po, ina-apply na po namin sila for release at ini-inform ang korte na due na po sila for release dahil almost serve na po yung sentensya nila sa loob bago po matapos po yung paglilitis. Ayon sa Justice Sector Coordinating Council, may mga paghihigpit na raw ang hudikatura. Meron tayong continuous trial rule. Okay, so within a certain number of days, within 180 days from the start of the trial, dapat magdesisyon na ang korte. Ang problema ng siksikan sa mga kulungan na nagawa na ng serye ng special reports ng GMA Integrated News noong pang 2018, patuloy pa rin hinahanapan ng solusyon. There are just certain problems that is best addressed if the approach is sectoral. Lahat ng ahensya ng pamahalaan ng Republic of the Philippines involved in the administration of justice come together to see saan ba yung bottleneck dyan? Ano ba yung pwedeng gawin dyan para mas mapabilis? Binisita na rin ng mga kinatawan ng United Nations Office on Drugs and Crime ang Manila City Jail. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.